pera, iminungkahi ng DA na bigas ang ibigay na ayuda para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Yung hindi sakop ng programa pero kulang pa rin ang kita, ang pinag-aaralang bigyan din ng ayuda sa ilalim ng programang AKAP na pinupuna ngayon sa Kongreso. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ayun. Saglit. Sagutin ko muna ito. Sabi ni Junebag, kupal si Erwin sa press con kahapon. Halatang masyadong kiss-ass kay Tamba. Sobrang halatado, coach. Kaya nga Kaya nga nagtataka. Alam mo, ikaw Erwin Tulfo, nasisira mo yung pangalan ng Tulfo. Kakasama mo dyan kay Tamba. But anyway, syempre, nasa Congress ka, alam naman natin, di ba? Kayo magkakasama dyan basta ako, ayoko dyan kay Erwin Tulfo, no? Medyo, tinabangan ako. Opinion ko lang naman yon. Posibleng mali ako, di ba? Pero sa akin to Kayo, kung type nyo si Erwin, bahala kayo. Basta ako, ayoko kay Erwin Tulfo. Dikit-dikit. Namamasyal pa sila sa palengke ni Tamba. Anong purpose nun? Congressman kayo, anong purpose nun? Eto. Yung ayuda gagawing bigas kaysa pera. Pwede to, maganda rin to Tingnan natin. Sige pa rin sa pagkayod si Jerry kahit tumatanggap ng ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang cash na natatanggap, kailangan pa rin daw niyang dagdagan. Paano pa kung palitan niya ng bigas na lang, gaya ng iminungkahi raw sa isang pulong para maibsan daw ang inflation sa bigas? Ayon sa Department of Agriculture, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan pa ito. We're giving them money. Buti naman. sa wakas. Hindi. Matagal na nating sinisigaw yan. Marcos, baba ka na bilang sekretary ng DA nang may mangyari dyan. Kasi siyempre, presidente ka na, DA secretary ka pa. Anong klase yun? Di ba? Tama naman di ba? Paano mo maaasikaso? Yung pagka-presidente mo nga, hindi mo maaasikaso masyado Yan pang DA secretary. Kaya ako, gusto ko tong ginagawa ngayon ng DA secretary. Alam nyo kung bakit pabor ako dito? Kesa pera, bigas. Kasi dito sa may amin, from November, December, January, yung kanto namin ditong may stoplight, biglang may mga pulubi parati. Naglalabasan yan, November, December, January. Alam natin na sindikato. Nauunawahan nyo? Yung sindikato na yan, pag nagbigay kayo ng palimos, hindi papakinabangan nung namamalimos. Ang masakit nito, may mga kasamang bata. Di ba? Kaya nga sinasabi ko, wag niyong bigyan yan. Kasi pag binigyan niyo yan, para niyong binigyan yung sindikato. Kaya nga ang maganda doon, dapat bigyan niyo na lang ng sardinas, bigyan niyo ng tinapay, para sa maghapon, makabawi-bawi man lang yung kanilang katawan. Kasi hindi naman natatanggapin ng sindikato tong sardinas at bigas di ba? Sardinas tsaka tinapay. Hindi na nila kukuhanin yun. Pwede nang kainin yun. Pero subukan ninyo, yung binigay ninyong pera may nakamanman dyan. Ibili nila ng tinapay, bubugbugin niyang mga yan. Di ba? Kaya mas maganda, eto suggestion ko lang sa inyo, kung mamimigay kayo sa mga pulubi, hindi ko naman pinipilit kayo, no? Pero kung mamimigay lang kayo, wag pera. Lalong-lalo na, pag alam ninyo na sindikato yan kasi may buwan lang yang darating tas mawawala na. Katulad ng pulubi dyan sa kanto namin, sa may traffic light, wala na. February na Next year, babalik yan. October, mga latter part of October, andyan na yan. November, December, January. Tas wala. Halatang-halatang sindikato. Matanda na, tas may dalang bata. Taon-taon, yung bata na yun hindi lumalaki. Ang bata, mabilis lumaki yan. After 1 year, naglalakad na yan. Pero taon-taon may kargang bata yung matanda na yun. Kabisado ko itsura ng matanda na yun. Kawawa Kasi pati bata, nakakawawa. Tapos hindi nila papakinabangan yun. Magugutom, mabubugbog, magugulpi pa yung mga yan. So, bigyan nyo na lang, sigurado pa kayo, hindi kukuhanin ng sindikato. Diba? Ngayon, eto ngayon, kesa ibibigay pera, bigas. Sa unang banda, okay sa akin to Tuloy lang natin to
And unfortunately, because that is not rice, they're going to buy rice in the market price. And that put pressure and inflationary in the market. Mas maganda yung pera po kasi para sa mga bata rin po yung makabili ka ng mga Yan problema niyan. Hindi ko po minamaliit si Kuya ha. Pera. Okay? Pag pera binigay mo, kunwari sa mamang to, hindi wag na lang siya kasi baka sabihin siya. Karamihan diyan, kalahati niyan. Pag binigyan mo ng pera yan, yung kalahati nang binibigyan nila ng pera, sa inuman mapupunta yan. Hindi mapupunta yan sa anak or sa asawa. Pambili yan ng MP. Hindi papakinabangan niya ng pamilya. Ang masama pa, pag pera ang binigay ninyo, sa Pilipinas, napakadaming komisyoner. Pag ni-release mo yan sa ahensya, darating sa local government, pagdating sa local government, okay, hindi sa pagbibintang, but this is public knowledge, alam mo lahat yan may kaltas. May kaltas kay mayor, kay vice mayor, kay congressman, kay konsehal, etc. etc. Bago yan makarating, konti na lang natira, yung natira ibibigay sa mamang ito, ibibili pa ng MP. Halimbawa lang po yun ha. Siguro naman, eto mga mayor, congressman, hindi na nila pagpapatulan tong mga bigas. Unless napakasakim na nila ha. Hindi naman nila pwedeng ipagpatayo ng bahay yung bigas eh. Ano yung itatambak nila yung kadaming bigas? So yung chances, bagamat hindi 100%, talagang pag may kurakot, may kurakot. Pero hindi yan mag-iimbak ng marami. Anong gagawin yan sa bigas na yan? Pambibiling kotse? Hindi. Pero pag pera yan, kinatkong yan, pwede nilang ipambili ng kotse. Pwede ipambili ng iPhone Max ng kanilang kabit. Di ba? O pwedeng pambili ng Louis Vuitton ng kanilang kabit. May mga katkong. O, yung chances po ang pinag-uusapan natin dito. Mas malakas na makakarating sa anak at sa asawa kung bigas. mga uniform, sapatos, at saka yung mga Correct, amazing love. Ang Pilipinas, ang daming commissioner. Sir, Ibiang, baka ibenta coach, magiging pera na din. Pwede naman. Tama ka, sir. Tama ka dyan. Kaya lang, ang usapan natin dito yung chances. Halimbawa, kunwari ako mayor. Pag pera yan, halimbawa, kunwari kurap ako mayor ha. Pag pera yan, sige, sa akin ng 200,000. Iwan mo dyan. Pero yung 200,000 na worth ng bigas, hindi ko na pagtsatsagaan para ibenta pa. Siguro, posible, kukuha yung mayor ng mga ilang kaban. Pero hindi na yan para itambak sa bahay nila or abala yan sa kanilang mga busy na easy money. Yung mga ganyan, hindi na nila papatulan. Kung patulan man, maunti. Kesa pera. Kasi yung pera, imbak mo lang sa bangko. Tapos na yan di ba? May sabihin ko lang, again, not 100%, but better. Mas maraming makakarating sa anak at asawa. ano nila, yung mga baonin po nila. Kung halimbawa kung bigas, magkano naman darating sa amin yun? Saka marami. Katumbas kung magkano yung natatanggap mo. Diba? Halimbawa, itong mama na ito, gusto niya, pag tinanggap niya yung pera, pambibili niyang MP. Baka tama rin na yan. Pag bigas ang binigay mo, yung kita na lang niya, ang ipambili niya ng MP. At least yung bigas, bibigay niya na sa pamilya niya. Kasi magbebenta ka pa ng bigas. Nagbebenta na siya ng sago. May pang proseso po yun bago namin makuha. Logistically, siyempre, the very reason kung bakit cash na po yan, naka-cash card, para sa convenience na po ng ating mga beneficiaries. But then, kung ito po yung rice, well, in the absence po, kung sabihin na natin, ito may ipatutupad, kailangan natin ng guidelines, yun siguro po yung makikita natin na problema. But then, kami po, once approved po ng National Advisory Council, we will implement po yan. Habang pinag-aaralan ng posibilidad na bigas ay ipamahagi sa mga beneficiaries ng 4Ps sa halip na pera, pinag-aaralan din daw ngayon ng DSWD ang posibilidad na magbigay rin ng ayuda. Sabi dito, saglit, may sasagutin tayo. Para pag-aaral sa mga banta? Ano yung banta? Sa mga tinatawag na near poor.
Near poor yung mga hindi nasakop ng 4Ps pero nagkukulang ang kita lalo pag nagmahal ang bilihin. Para sa kanila ang AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program na pinaglaanan ng 26 billion pesos pero wala pang guidelines sa pagpapatupad. Paglilinaw ng DSWD, hindi pa nagagamit ang pondo at